Yo, what's up mga idol? Kamusta? Jay Winner nga pala. Ngayon na lang nakapag-vlog ulit dahil naging busy sa work. Mag-change oil nga pala ako ngayon para iwas change all. Kasi change oil, alam naman natin na isa sa pinaka-basic at necessary maintenance to ng mga alaga nating motor. Kaya tara, umpisahan na natin. So, ibababa ko muna itong isa kong motor mga idol para meron akong space sa pag-change oil. Ayan, ibababa na natin. Tapos, lipat ko lang ito ng konti. Higit na ako siya. Para maliwanag at makita ko yung ilalim. Bali mga idol, paandarin muna natin saglit kahit mga 30 seconds to 1 minute lang. Para umikot lang yung langis kasi 1 week na itong natenga at hindi na-andar. Busy kasi sa work at nag-uulan. Bali, explain ko din mamaya mga idol kung ano yung napansin kong pinagkaiba ng performance ng Pro, Honda at Shell. At based lang sa opinion ko to, mga idol, maaaring mali ako kasi magkaiba naman tayo ng experience dahil magkaiba rin tayo ng pagpapatakbo ng motor. Bumili pala ako mga idol ng tools sa Shopee, socket wrench. Yan. Mura lang to mga idol, nasa mga 150 lang bili ko na ito. Mahal kasi magpa-change oil sa mga motor shop. Nasa 50 pesos din. So, ayan. Ayan mga idol, oh. Diba? Pwede na. Sa halagang 150. Meron akong pang tools pang change oil. So, yun mga idol. Kailangan pala natin ng 17mm na socket wrench para matanggal natin siya. So, yan. 17mm socket wrench. So, yan. Isang pihit lang, mga idol. Pero dahan-dahan pa rin syempre. So, yan. Ipi-freehand mo na siya sa pag-ikot. Yan. Dahan-dahan lang. So, yun. Iba talaga pag mga shell, oh. Hindi pa masyadong maitim. Yun mga idol, oh. Kita ba? Iba talaga pag shell, eh. Tagal din umitim. So yan. Pero bali ano naman siya, nasa mga 1,400 pa yung takbo na ito. Yan. Ngayaan ko lang siya. Ngayaan lang natin yun ng mga siguro 3 to 5 minutes para madrain lahat ng oil. Bumili din pala ako ng sukatan or pitchel kasi yung sukat ng oil ni Winnie is nasa 1.1 liters. Mahirap kasi tansyahin. Ayoko kasi ng tsambahan, eh. Kaya bumili na ako nito. Mura lang naman. Sa mga 100 pesos to, eh. So yan, meron siyang sukatan. So yan, 1.1. Pero actually mga idol, pwede mo itong gamitin yung luma yung ganito. Huwag nyo itatapon. Kasi meron to siyang sukatan dito, eh. Yan, nakikita nyo yan. Kita ba sa camera? Yan. 100 ml, dyan yung sukat niya. Kaya wag nyo na itapon kung meron kayong Pro Honda. Kung magpapalit man kayo ng ibang brand ng oil, pero wag nyo pa rin itong itapon. Pwede nyo itong gawing sukatan. Ayan. So yun mga idol. Bakit nga babalik Pro Honda ako? Pangit ba yung Shell? Well, mga idol, based lang to sa experience ko, no? Sariling opinion ko lang ba? Yung
Ito, Shell kasi, pagdating sa RPM, para sa akin, nagba-vibrate siya. Hindi ko gusto yung performance niya pagdating sa RPM. Pero napaka-smooth niya, lalo na pag sa mga low RPM. Ito kasing Pro Honda, parang may mga damba na feel kasi siya pag mga nasa first gear at second gear ka. Pero dito sa Shell, yun napaka-smooth niya. So wala kang marereklamo doon sa Shell sa mga low RPM. And don't get me wrong mga idol, para sa akin lang naman yun. Maaaring magkaiba tayo ng experience kasi depende kasi talaga yan sa throttle habit ng bawat rider. Siguro kasi minsan ko lang mapatakbo si Winnie ng 100 kph kaya siguro ganun. Mabagal na kasi ako na rider eh. Alam mo na, tipo. At mula 2018, yung nagka-scooter ako, Shell na talaga gamit ko sa pagdating sa akong scooter. Hanggang ngayon kasi the best para sa akin yung performance niya. Pero nag-try din naman ako ng mga ibang oil. Madami na. Nasubukan ko na yung Newtol, yung Kicks, yung Castrol, yung Top 1 at pinakahuli yung Zik. Actually, magaganda naman yung performance nila. Nagustuhan ko lalo na yung Newtol. Ang problema lang kasi kapag nagpapa-change oil na ako, walang available na oil. Madalas ubos yung stocks. So sabi ko, tsaka pati mahal. Hindi ang mahal, mas mahal siya sa Shell. So nag-decide ako na mag-stick na lang sa Shell at ayun, magaganda naman yung mga oil na yun. May kanya-kanyang performance na pinagmamalaki. Yun nga lang, Shell kasi para sa akin, balance yung performance niya at the same time, mabilis hanapin. Pero dito kay Winnie, gusto ko Pro Honda na mula ngayon gagamitin ko. Masarap kasi yung feeling pag high RPM na. Lalong nagiging smooth yung takbo niya eh. Yun yung na-experience ko. At I'm sure mas maganda yung Pro Honda na premium, yung kulay black na ito mga idol. Yun nga lang, yung pagkatanong ko ng price sa kasa, nasa 460. Sabi ko, mahal pala nun. Akala ko na sa mga 350 lang or mga 400. Pasok sa budget pa. So, sabi ko, saka na ako mag-switch kapag meron ng, pag nakaluwag-luwag ng budget. So, bale, itong mga idol, since nung binili ko siya, ang nabawas lang is 100 ml. Kasi dalawa kasing bibilin mo talaga pag nagpapalit ka ng oil. Kasi 1 liter lang. So, kailangan magbawas ka lang ng 100 ml dito. So, ngayon, ang gagawin ko siya, gagamitin ko na siyang as chain oil. Diba? Madami-dami ito, mga idol. At nga pala, mga idol, munting paalala lang, no? Ingat kayo sa pagbili ng mga oil. Madami na kasi lumalabas na faking oil na yun. May napanood akong vlog na kinumpara niya yung peke sa original. Kaya dapat bumili kayo hanggat maaari sa kasa or sa trusted na motor shop. Huwag kong saan-saan. So ito kasi, yung Shell, binili ko mismo sa gasoline station talaga para sure ka talaga na legit yung binili mo, di ba? Yung AX7, dun ko binili pati itong Shell Advance. Mahirap na kasi kapag fake yung nailagay mo, kawawa talaga makina ng motor mo. So, ingat sa pagbili mga idol. Mga idol, balik na natin yung yung niya. So, bago nyo ibalik, make sure na punasan nyo siya ng maigi para wala talagang dumi na pumasok sa loob. Tsaka, wag nyo kalimutan to yung idol, baka matanggal bigla, diba? Mawala. So, naku, yari kayo, diba? So, yun. So, pag ibabalik nyo, mas maganda kung may isa kayong cellphone, gumamit kayo ng camera para makita nyo yung ilalim. Hirap kasi pagkapakapain lang eh. So, yun. Make sure nyo mga idol na freehand nyo mo nang iikutin hanggang sa sumikip. Yan. So, pag masikip na, gagawin nyo, gamitan nyo na siya ng
tools. Pero mga idol, paalala lang, huwag nyo masyadong higpitan ha. Tamang higpit lang. Yan. Tsaka syempre, check nyo pa rin. Yun mga idol. Pag alam nyo nasara na, lalagay na natin yung oil. Lalagay na natin yung oil. Tanggalin muna natin yung takip. Yan. So ito, punasan nyo din. Maigi. Tapos mga idol, bili pala kayo na ito sa Shopee mga idol. Oh. Ito, pakita ko sa inyo. Sa 80 pesos na ito, meron na rin siyang screen na kasama sa loob. Sure talaga na pasok lahat ng oil at walang dumi. So, una natin ilalagay yung 1 liter. Yan. Siyempre, dandahan lang sa paglagay. Hanggang talaga mga idol may imbudo eh. Ano? Sunod mga idol, ito na, sasali na natin yung 100 ml. Yan mga idol, 100 ml. Ayan, saktong-sakto, di ba? Maganda talaga pag may sukatan eh. Sali na natin. Ayun, natapos din. So yun mga idol, natapos ko rin yung change oil, no? At wag niyong kalimutan na pagkatapos mag-change oil, i-set sa trip E or trip B. Yan, mamili na lang kayo mga idol. So kasi trip A yung lagi kong siniset. So yun yung tinakbo, 1,421. So re-reset natin siya for next change oil. Yan, long press mo lang tong pangalawang button. So yan, 0 ulit. So para pag naging 1,500, change oil na ulit. Diba? Tsaka paanda rin natin. Ano? Hindi pa rin talaga ng tunog. Mamaya mga idol, test ride natin to.